verse number 1. Kailangan dagan ka kung saan grace na tinutukoy po diyan. That is in reference to the Christian service. Christian grace ang tawag natin. Amen. Pero di literal na tumatakbo tayo. The Christian grace refers from the time of our conversion, na unang starting line na to, we are likened to run in a coliseum, parang nagadagan ta in a coliseum, at maraming mga spectator. Ang mga spectator na na-mention dito ay yung mga nasa Old Testament saints and the New Testament saints, yung after the apostles na mga Anabaptist, nagatanaw sila karon sa Hebrews 12 verse number 1, wherefore, saying we also are compassed, modern English, surrounded, we are also compassed or surrounded about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which that easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us. Amen, amen. Ang race nila is the race of service. Para tayong dilagway ni Paul, para masakta nato, dahil during the time, muna may pagka-Olympic ng Bima Judgment, na dagat nag-reward sa mga medalya, so nagamit si Pablo ng may pagkasimbolismo sa Olympic na nagtumatakbo tayo sa ubal, at buod ipasabot niya na ang ibig sabihin niyan ay mula ang nag-compare tayo, parang tumatakbo tayo, that speaks of our service, at ang finish line will be the end of our life or the rapture of the church. Amen. So kailangan takbuhin natin ang tinatawag na race na ito. Let us run with patience the race that is set before us. You know, isang pinaka-lisod, pinaka-high thing in the life of a believer is patience. Patience. Wala kang pasensya. Gusto kagad natin na anak, gusto kagad natin na ng resulta. Mga igsuon ko, you cannot win the race and get the gold medal or silver medal if you're not patient in running your race. Amen. So, kailangan magiging patient ka. Avoid, number 1, under this, avoid competition. Amen? Amen. Do not compete with other believers or do not block their way. Ayaw pandula, ayaw offend, padayon ka lang imo, ayaw sinasina. Amen? Amen. Bisa sinasina ka, parang ba nagtibo-aktibo ta, hindi nagtibo, di na punta. Dagan ka, ayaw tanaw sa uba, ayaw kang laki, ayaw kang hinder sa uba. Padayon ka, ayaw suya. Ngayon ka, wala ka na. Apikat mo. O panaggamit nila, wag ka na. We cannot judge anybody here until ang abot ang Amen. Amen. Right. ayaw kang judge nothing before the time. Amen. Kay basta makarecover na ikaw naman sa Right. tumbang niya. Amen. Nagkumpiyansa ka, kung grabe po sila, wala na, natumba na sila. After a year, ikaw naman natumba sila na po ng nagadagan. Ayaw magpanganda. Be humble before God. It's only by the grace of God Praise God. that Amen. we can run the grace mission. Not only avoid competition, but do not let the world hinder your service. Amen. Huwag mong pabayaan ang sanglibutan na maging balakid, na maging hadlang dahil sa pagmamahal ng sanglibutan, mga temptation sa sanglibutan, mga allurement na gina-offer ng sanglibutan, minsan nag-distract tayo. Huwag natin pabayaan ang sanglibutan na maghinder ka nato sa ating way of serving God. Amen. Yes, we are in the world, but we are not for this world. Amen. Atakan natin ang sanglibutan na ito, tumayo tayo. We are not supposed to be under the power of the world, but we ought to overcome the world by faith and to keep on serving Jesus Christ. Amen. Ayaw pasabi na mahinder ka sa mga butang sa kalibutan. So yan ang dalawa mga warning on running the race. Number 2 criteria. Ang pangalawa, exalt the Lord reverently. Amen? I-exalt mo, itaas mo ang Panginoon, dahil mo siya na may pagtahod. Amen? Amen.
simbahan na lagi na itong nawalihan ko sa kapis na mga ito nga pinangasakan itong mga pastor dito mga kako wala ng God reference ninyo kanang mga wording ninyo mga wow gamit lang na sa gawas wow legs hindi na dapat sa simbahan wow ulan na lang legs diba nauso na sa una ng high school pa ba mutigon ang lalaki tapos lalo na during the time sa among pag-eskwela ang abag dini pa sana grabe ka abag dini sa una nauso na sa unang panahon sa high school nga abag dini ang babae so muna wow legs ka hindi na dapat gamiton sa simbahan Amen. ang dapat gamiton sa simbahan amen Amen. Praise the Lord Amen. Amen. or pwede po na preach on kaya nadasit ka usara po, dili na preach on. Amin. May announcer sa radio, na magaling umaga. Di ba, ang announcer na, balik-balikon niya. Nag-chant. Yaga ka na. Pag nag-amen ka, meaning from the heart, you are giving back the glory to God. Pag nag-hallelujah ka, it is to exalt Jesus Christ. Amen. Hebrews chapter number 12. Look at verse number 28. Wherefore we, receiving a kingdom which cannot be moved, let us have grace whereby we serve God acceptably with what? Reverence and gratitude. Amen. May pagkaho. Tapos hindi buhat yung masabot sa Diyos na lang kapirmilini. Murag tinatahulihok. Naliyo sa una natong reliyon. Murag nagbanal na abot sa simbahan. Murag nagbanal. Bumot na sa tubig dito. Wisik-wisik na. Tuhod daw. Murag pagkuhan. Pero wala kita kabalo sa atong mga relasyon sa Ginoo. Di ba, Brother Lorenzo? Isod tayo no. Naghanap ang himumon. May paluhod-luhod ka. May panguros. May tuhod-tuhod sa tubig. Minsan, nagkabunti ka lang. Ano nagkabunti ka? Kahit atong mga may bunti. Uukot po sa tubig, nalatnan ka na noon sa bunti nila. Minsan, wala ilis-ilis ang tubig. Busan ang tubig, wala ilis-ilis. Brown na ang tubig. Pero sige lang yapon. Hindi pa buta. Mauna minsan, yung mga bunti na lips nila. Muanak pa yun. Hanggang dito, pahit-pahit po dito sa dibulto hala pahit-pahit. Kung nagpahit mo ng banyo, hugaw ka ano, may bunti po. Pahit ka po. Ipos mo. Hindi may bunti ka na. Naglatnan ka noon. Daghan ang mga pamamagi. Luhod ka rin kay San Lorenzo. Luhod ka kay St. Vincent de Rey. Luhod ka kay St. Anthony. Luhod ka kay St. Joseph. Luhod ka naman. Daghan ang luhod. Isa lang ang dapat luhod. Dili si San Lorenzo. Dili si San Antonio. Kundi si Jesus Christ lang. Amen. Diba? Amen. Hindi mo daghan ka pang buhat-buhaton. That's right. Pero simple lamang, mahina lang ka sa pulong sa Ginoo. Nakadawat ka ng Kristo, luwas ka, Brother Lorenzo. Amen. Sigurado tayo na. Okay. So, the Lord, reverently, number 3. Nandang na sa ito. When the lost objectively, meaning objective mo sa buhay, i-appeal sa goal mo na makadaog ka na. Amen. Kung sa mga objective nito sa buhay, basta na lang mamalagan, hanggang luwas na lang ka, basta inanak, pang-imbita, kaya ka ng mga luwas na may part ka sa reward niya, kung dili pa, nabisit ka, hatag, mauling pasayos mo kanina, pag nahatag nyo, biro nyo, makahatag ng 1,000, 10,000, hindi ka bayaran ang kalag na pinatos na madala naman sa buhay. Amen. Nagpakahalaga ang mga kalag na ito. That's why kinahanglan na atong ihatagan kung protected ang pagkahumpong kalag. Whether it be personal soul winning, or either it be invite na to, or drugs distribution, o ganing kapagawas na to, kasi pipila lang sa inyong mga drugs. Di man mo maayo kayo sa soul winning, manghatag o drugs, kay nagtunad-to. Nag-street preaching ang mga men on Friday, may nagtuol sa ila na security guard. Ito lang na nag-uniforme, nagtuol
verses ini nga mga nadawat nato sa mail sa una, ang atong mga truck sa barko, manghatag ta, andin mo ingon sila na anak ko sa Cagayan at sakay ko barko, may nanghatag gikan sa Anabaptist at ginabalik ko kining trucks na ni para to tell you nga gisunod ko diha ang pag-ambot na kung Jesus Christ. Amen. Personal followers. You cannot tell bila ka mga kalang ang dawat sa gospel. So asa man kamo adto, kung sa mga business nato kang hatag na sa inyong may mga negosyo, Brother Gerard, put a gospel track, yung utanganan, pasag din ang mga customer, ang hapya. May mga hotel na ang naka sila, pasugo, yung await sa Cuba, wala kang magasin na mupatang sa hotel. Welcome ang mga hotel na putang ka. But we don't have any magasin. So sana mangita ka, nung may member ka sa una rin, nag-drive sa kinang, sa likod nga, nilalagyan niya ng bulutangan ng cracks at maraming pasahero makadawat. Amen. Daghan kang pamamaraan, makawin ng souls. Amen? Amen. With the lost, objectively, look at Psalms 123. Na ang kalipay niya pag na-rewardan ka sa Ginoo, mga kalag na atong nadala sa iyang tulan. Psalms 126, rather. Verse number 2. Iulangway ni David ang awinang souls pagbandas. They that sow in thirst shall reap in joy. He that goeth forth and weepeth, bearing precious seed, shall doubtless come again with rejoicing, bringing his sheaves with him. Amen. Pagdas lang ta. With the witnessing, maayo ka manuti, alasong tira, i-appeal si Kristo kanunay. Ing na si Jesus lang. You don't need na palikuron mo kung busy ang tao. Palagi lang i-share ang alam sa Ginoo. Si Jesus lang ang makaluwas. And by doing that, mahimo kang malipayon niya pag-abot sa langit kay nga naman may nakakapadawat nga mga rewards. Look at Proverbs 11 verse number 30. Proverbs 11:30. The fruit of the righteous is a tree of life. Look at the last phrase now. He that winneth souls is wise. Wise. Amen. Ang nagadaog kalag maalam. Nagunsa man ang masulti ni Daniel. Minungod ni aning mga maalam. Daniel chapter 12. Going into Daniel, book of Daniel chapter number 12.Gunsa man ang nasulti niya sa mga maalam. Ingon ni Solomon, he that winneth souls is wise. Nagadaog kong kalag maalam. Matod naman ni Daniel, ingon niya din verse number 5, Daniel 12,